Purihin po ang pangalan ng Panginoon, isang mabiyayang pagkakataon na tayo po ay makapag-aral ng salita ng Diyos. At ang atin pong passage na pag-uusapan o pag-aaralan ngayon ay hahanguin po natin mula po sa Ebanghelyo ni San Mateo, ang kabanatay 20, ang talatay 1 hanggang 16. Talinghaga tungkol sa mga manggagawa sa ubasan. Ang kaharian ng langit ay maitutulad sa isang taong lumabas ng maagang maaga upang kumuha ng mga manggagawa para sa kanyang ubasan. Nang magkasundo na sila sa upa na isang salaping pilak sa maghapon, ang mga manggagawa ay pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli nang mag-aalas 9 ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa palengke. Sinabi niya sa kanila, "Pumunta rin kayo at magtrabaho sa aking ubasan, at bibigyan ko kayo ng karampatang upa." At pumunta nga sila. Lumabas na naman siya ng mag-aalas 12 ng tanghali at ng mag-aalas 3 ng hapon, at ganun din ang ginawa niya. Nang mag-aalas 5 na ng hapon, siya'y lumabas muli at nakakita pa ng mga ibang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Bakit tatayo-tayo lang kayo dito sa buong maghapon? Wala po kasing magbigay sa amin ng trabaho." Sagot nila. Kaya't sinabi niya, "Kung ganon, pumunta rin kayo sa aking ubasan." Nang gumagabi na, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, "Tawagin mo na ang mga manggagawa at bayaran mo silang magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho." Ang mga nagsimula ng mag-aalas 5 ng hapon ay tumanggap ng tig-isang salaping pilak. Nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa ay binayaran din ng tig-isang salaping pilak. Nang magkagayoy nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan, sinabi nila, "Isang oras lamang nagtrabaho ang mga ito na huling dumating, samantalang maghapon kaming nagtrabaho at nagtiis sa nakapapasong init ng araw. Bakit naman pinagpare-pareho ninyo ang aming upa?" Sumagot ang may-ari ng ubasan sa isa sa kanila, "Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't pumayag ka sa isang salaping pilak? Kunin mo ang para sa'yo at umalis ka na. Ano sa'yo kung ibig kong bayaran ang nahuli ng tulad ng binayad ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin sa ari-arian ko ang aking maibigan? Kayo ba'y naiinggit dahil ako'y nagmamagandang loob sa iba?" At sinabi ni Jesus, "Ang nahuhuli ay mauuna, at ang nauuna ay mahuhuli." Purihin po ang pagkakabasa ng salita ng Diyos. At tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. At sa atin pong pag-aaral ngayon, talakayin po natin dito itong talinghaga ng Panginoon patungkol sa manggagawa, ng ubasan. Mga kapatid, yung talinghaga o yung parable ay dapat maging malinaw po muna sa atin bago po tayo mag-proceed sa atin pong pag-aaral ng Ebanghelyo o ng Gospel. Yung parable kasi, gaya po ng nasabi ko noon, parable is an earthly story with a heavenly meaning. Kaya dito mapapansin po natin, sabi ng Panginoon, ang kaharian ng Diyos o ang kaharian ng langit ay may tutulad. So, ganun kagad yung approach, maitutulad. So, makikita natin na naghahalimbawa ng isang earthly story na meron pong heavenly meaning. And remember mga kapatid, minsan ang mga alagad nagtanong sila sa Panginoon, "What is the purpose of using parables?" Tinanong nila po yan sa Panginoon ng mga alagad na ano po bang layunin kung bakit gumagamit po kayo ng mga talinghaga. Ang sagot dyan ng Panginoon, ang purpose ng parable is to hide the secret of the kingdom from some and reveal them to others.
So you need to show your diligent heart to know and to study and to be able to understand the meaning of the parable. Kasi pagka hindi ka nga naman interested dun sa talinghaga ng Panginoon, ay hindi yan para sa'yo. Pero kung ikaw ay interested, you are diligent, no? At gusto mo talagang matutunan ang talinghaga ng ating Panginoon, ay talagang you will seek, no? You will seek and you will find, you will ask, no? And it shall be given unto you. You will knock and the door will be open. So, hindi pwede kasi dito na especially kapag talinghaga ang pag-uusapan ay hindi natin siya bibigyan talaga ng malalim na pag-aaral. No? Kaya dito, sa atin pong pagpapatuloy, ay tunghayan po natin itong talinghaga ng manggagawa ng ubasan. So, ang characters dito na mapapansin po natin is the owner of the vineyard versus the three types of laborers. Nakita ko po ito nung in-evaluate ko po yung passage. Yung characters, yung mga main characters of the parable is the owner of the vineyard and the three types of laborer. Ano po ba yung three types of laborer dito? So pag-aralan po natin yan mga kapatid. But before we proceed dun sa three types of laborer, gusto ko munang marinig ninyo about the culture o yung kultura ng kanilang panahon. Ang kultura ng kanilang panahon, yung mga laborers are available in the marketplace, no? Waiting for them to be hired. No? Sila po ay nagkukumpulan. No, ako po ay napunta ng Middle East. Nakita ko po yung ganitong kultura na yung mga hard working people o yung mga laborers, yung mga ang trabaho talagang ay mabibigat, ano? Ay nandun po sila nagkukumpulan sa palengke, no? At naghihintay sila ng mga mag-hired sa kanila. At ang working hours po nila is not the same with our working hours. Ang working hours kasi natin, usually 8 hours po tayo, no? Ang trabaho dito sa Pilipinas. Pero during that time, mga kapatid, ang working hours po nila ay 12 hours. No, 6 to 6 po yan. Nagsisimula ng alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng hapon. So, kitang-kita po natin dito na nire-represent ng owner of the vineyard, mga kapatid, ay walang iba kundi ang ating pong Panginoon na napakaganda ng kanyang gustong iparating sa atin. The fact na in-evaluate ko uli na yung may-ari ng ubasan, he went out, no? 4 times na binabanggit yung siya ay lumabas, no? Lumabas po siya ng maagang maaga, no? Bukod sa maagang maaga, lumabas din siya ng alas 9 at lumabas din po siya ng alas 12, alas 3 at alas 5. So halos 5 times pa nga po itong binabanggit yung paglabas ng may-ari ng ubasan. At ano ang purpose kung bakit siya lumabas? To find out laborers, para maghanap ng mga manggagawa, no? Kaya nakasumpong siya ng mga manggagawa, no, sa kanya pong paghahanap, and he gave them responsibility. Binigyan sila ng tungkulin. And in fact, mga kapatid, ano, yung dito lulutang o dito lalabas yung tatlong klase ng laborer o yung 3 types of laborers. What are those 3 types of laborers? Number 1, yung laborers with a contract. Sa verse 2, yung kanya pong hinired ng 6 a.m. o alas 6 ng umaga, yun po ay binigyan niya ng kontrata, no? Binigyan niya ng contract. At ang contract ay magtatrabaho sa buong maghapon at sila po ay tatanggap ng isang salaping pilak o 1 denarius, no? So, in other words, yung unang laborers ay meron pong contract. Yung lumabas uli yung may-ari ng ubasan at sa kanyang paglabas ay mag-aalas o alas 9 po nung umaga ay nakasumpong na naman po siya ng laborers, ng mga manggagawa. At ito po ay kanyang tinawag, ano? Sabi niya, magtrabaho kayo sa aking ubasan at babayaran ko kayo ng karampatang upa. Yun po yung 9 o'clock, 12 o'clock at saka 3 o'clock, no?
9, 12, and 3 o'clock. Sa verse 3 hanggang 5 po yun. Yun po yung mga laborers with promise to give them what is right. Yung pangatlong laborers po dito, if you will notice, ay laborers na natagpuan niya po sa oras po ng alas 5. No, yung natitira na lang halos ay 1 oras kasi 6 to 6 nga po yun eh. So yung 1 oras na lang natitira, may natagpuan pa siya. Laborers na ng 5 o'clock, and they are the laborers with no contract and no promise. Wala pong pangako dun. Sa verse 6 and 7, dun makikita po natin na walang kontrata, walang pangako kung ano ang tatanggapin nilang sahod dun sa pagtrabaho sa ubasan. Kaya sabi niya, magtrabaho din kayo. Wala ba sa inyong kumuha? Wala daw po sa kanilang kumukuha na magtrabaho. So, to cut the long story short, ay kitang-kita po natin dito na ang Panginoon nagbigay po siya ng pagkakataon doon sa mga hindi nakuha na halos alas 5 na wala pa po silang makakain, no? At basically kung bakit po walang kumukuha sa kanila, pwedeng ang reason ay itong mga taong ito ay mga unwanted, no? Hindi gusto ng mga nag-hired ng mga laborers, or pwede ring isipin natin na ang mga taong ito ay mga weak or mga old, mga matatanda na, or mga hindi sila mapagkakatiwalaan. Pero salamat po sa Panginoon dahil kahit na yun ay hapon na, late na, at wala na halos maiko-contribute, no? Ay tinawag sila ng Panginoon, and when they responded to the owner of the vineyard, no? Sila po ay tinanggap pa rin. At nang sila po'y tanggapin, mga kapatid, mapapansin po natin yan dito sa, no? At nang sila po'y tanggapin, mapapansin po natin yan dito. Nang sabi dito, nang gumagabi na, no, mga kapatid, nung gumagabi na, ay sinabi ng may-ari sa kanyang katiwala. So sa kaharian ng Diyos, mga kapatid, hindi mawawala na merong mga pinagkatiwalaan din ng Panginoon. At mapalad po tayo kung tayo po ay napagkakatiwalaan po ng Diyos. So tinawag yung katiwala, at ang sabi rito ay tawagin mo na ang mga manggagawa at bayaran mo sila magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho. Ang mga nagsimula ng mag-aalas 5 ng hapon ay tumanggap ng tagi-isang salaping pilak. Nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa ay binayaran din ng tigi-isang salaping pilak. Nang magkagayoy, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sinabi nila, 1 oras lamang nagtrabaho ang mga ito na huling dumating, samantalang maghapon kaming nagtrabaho at nagtiis ng nakapapasong init ng araw. Bakit naman pinagpare-pareho ninyo ang aming upa? So makikita po natin dito na the first laborers, yung mga naunang laborers o mga naunang mga manggagawa, ay hindi po sila na satisfied doon sa binayad sa kanila. Where in fact, ito po ay merong kontrata at merong kasunduan na ang tatanggapin nila sa buong maghapon ay isang salaping pilak. Pero nung oras na ng bayaran, ay hindi nila matanggap kung bakit isang salaping pilak lang yung kanilang tatanggapin. Bakit? Sapagkat mapapansin natin dito na tiningnan nila, mga kapatid, yung iba. Kaya meron po dito mga warnings na dapat po nating matutunan. Ito yung mga warnings na dapat nating matutunan dito. Number 1, beware of the danger of pride. No? Mag-ingat po tayo sa panganib ng kataasan. Bakit? By being overconfident, no? Yung sobrang confident sila dahil matagal na kami, marami na kami nagawa, assuming they will receive more better than the others. Thinking we deserve better than the other is never suggested by the scripture. Hindi po yung tinuturo sa atin ng Biblia to assume, mga kapatid,
that we will receive more better than the other, or thinking we deserve better than the other. No? Akala kasi nila dahil mas maaga silang dumating, nauna silang nagtrabaho, nauna silang nagpagal, ay they are already entitled, no? Entitled ako, no? Huwag mong akalain. Instead, ang sabi ni Philippians chapter 2, do nothing out of selfish ambition or vain conceit, but in humility consider others better than you. Yun ang tinuturo sa atin ng Biblia, no? Consider others better than ourselves. Hindi yung ang tingin natin sa iba ay mas prior tayo, mas magaling tayo, mas marami tayong alam, tayo yung accredited, tayo yung legit, tayo yung matagal na, marami ng pinunla, tayo na yung nagpatayo ng simbahan, tayo na yung umakay ng maraming kaluluwa. Pagdating po sa harapan ng Diyos, pantay-pantay ang kanyang pagtingin, no? Pantay-pantay ang pagtingin ng Panginoon sa bawat isa sa atin. So, number 1 po yun, beware of danger of pride. Number 2, beware of danger of looking others. Ulitin ko, beware of danger of looking others. Bakit? Kasi ang pagtumingin po tayo sa iba, pwede po itong magturo sa atin ng envious attitude, ng isang ugali na pagiging mainggitin. We are commanded to fix and focus our eyes unto Jesus. Tinuturuan tayo ng Biblia to focus our attention, to fix and to focus our eyes unto Jesus, the finisher and the perfecter of our faith. Not of what we have done, hindi dun sa ating mga ginawa, hindi dun sa ating mga nagawa, kundi sa ginawa ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Sapagkat dito makikita natin, mga kapatid, yung lumulutang na grasya ng Panginoon sa mga hindi man karapat-dapat, no? Hindi man katanggap-tanggap, mahina, no? Matatanda o unwanted, hindi gusto, o sabihin na natin hindi sila katikatiwala o hindi sila magagaling na mga laborers. Pero they have been given a chance. Binigyan sila ng tsansa ng Panginoon. Sino tayo, no, mga kapatid, para tawaran natin yung grasya ng Panginoon? Remember that grace is getting of what we don't deserve. No? Again, grace is getting of what we don't deserve. And God's grace is God's right, not ours. Yung naunang dumating, mga kapatid, tinanggap nila ang justice, no? Tinanggap nila yung katarungan, getting what they deserve, no? Getting what we deserve. Yan po ang justice, no? At tinanggap naman talaga nila, sabi nga ng Panginoon, kaibigan, hindi kita dinadaya, no? Kunin mo na ang iyong sahod at ikaw ay umuwi na. So anong mapapansin po natin dito? We don't have the rights to question God's goodness. Wala po tayong karapatang questionin ang kabutihan at ang kagandahang loob ng Diyos sa kanino man. So number 3, beware of danger of bargaining with God. No, ayaw ng Diyos yung spirit of competitors, no, yung lagi tayong nakikipag kompetisyon sa gawain po ng Panginoon. Wala pong pagalingan sa kaharian ng Diyos. Wala pong kompetisyon. Ayaw ng Diyos, mga kapatid. So, beware of danger of bargaining. Sabi nga po dyan, kung babalikan po natin sa Matthew chapter 19, no? Verse 27, nagtanong dyan si Peter. Sabi niya sa Panginoon, ano naman ang sa amin? Iniwan na namin ang aming mga pamilya, asawa, anak, magulang, kapatid. Ano naman ang sa amin? So mga kapatid, you don't need to question God's goodness. Hindi mo kailangan questionin ang kabutihan ng Diyos. The fact na sumunod ka sa Panginoon, nagtiwala tayo sa Diyos. Nakakasiguro po tayo na hindi po tayo
iiwanan ng Diyos na hindi po tayo nakakaranas ng kanyang dakilang pagmamahal, no? Dakilang biyaya. So, manalig lang tayo, mga kapatid, na alam ng Diyos ang kanyang ginagawa sa bawat isa sa atin. So, note, huwag natin kakalimutan, God is fair enough. Number 2, God is sovereign, God is good, and God is very generous and gracious. Again, God is fair. God will never be unfair to you. The fact na kapag ikaw ay naglingkod sa Panginoon, lahat ng iyong pagpapagal, tinumbasan niya ng Diyos. Tinumbasan ng Diyos ang lahat ng ating mga sakripisyo. At pare-pareho tayong tatanggap ng kaligtasang alok ng Panginoon. Hindi dahil sa lamang ang paglilingkod mo kaya langit na langit ka. Kundi lahat tayo ay pare-pareho na tinitingnan ng Diyos kung ano yung makabubuti para sa atin. Pagpalain ka ng Diyos at sa ating paghayo, nawa magamit po natin yung mga simpleng tips at mga points na pwede po nating ma-share sa maraming kaluluwang naghihintay ng biyaya ng salita ng Diyos. Pagpalain po kayong lahat at nawa po yung ating walang sawang pagsubaybay ay suklian ng Panginoon ng masaganang biyaya at pagpapala sa inyong lahat. Paumanhin din po na napakabihira po natin makapag-vlog dahil sa labis na kaabalahan. But then again, I will always pray for you sa lahat po ng sumusubaybay sa programang ito. Nawa ay ingatan kayo ng Diyos at ipagtanggol sa anumang banta ng kaaway. Hanggang sa muli, please subscribe po kapag hindi pa po kayo nakasubscribe, or kung meron naman po kayong question, meron po kayong tanong, comment down below at ako po ay sisikapin na kayo po ay matugunan sa inyo pong mga katanungan at kahilingan. Maraming salamat po. Pagpalain po kayo ng Diyos. God bless. Kuya Bong.